Magbubuyog na cake naman tayo for today's video. Mga mi, tara na G! Late ko na lang na-realize na hindi ko pala binivideohan yung paggawa ko ng fondant nito. Kaya ayan, dito na lang tayo sa pagpinta ng ating mga bubuyog fondant toppers. Kung nakikita ninyo yung shape ng ating pinakabubuyog is pa-oval siya. Tapos may patusok siya sa dulo kasi yun yung pinakabuntot ni B. So ang gagawin nyo lang yan, i-roll nyo lang yan ng pabilog sa inyong mga kamay. Tapos hilain nyo lang siya sa dulo para ma-achieve yung ganyang shape. And then naglagay lang ako ng black na stripes, yung eyes ng bubuyog, and then yung kanyang pakpak. Yung mga stripes, pinaint ko na lang siya para mas malinis siyang tingnan at para medyo may shimmer siya. O diba, napakakit ng bubuyog natin. Sa mga nagtatanong kung anong fondant ang gamit natin, DLA fondant lang yung lagi natin ginagamit kasi ready-made na siya, hindi mo na kailangan mag-mix. Sa dami ng ginagawa ko, hindi lang kasi ako baker, nanay din ako at may iba pa kaming business. So, napakalaking tulong talaga sa akin yung DLA na ready-made fondant. Kukulayan mo na lang siya and magdadagdag ka na lang ng konting tylose kapag gusto mo na medyo matigas ang iyong mga fondant. Ayan, dito naman tayo sa pagbabalot ng fondant sa cake natin. Kung makikita ninyo, yung pinaka-cake natin ay naka-cover na ng chocolate ganache. Dati kasi every time na nagvo-vlog ako, pati yung pagko-cover ng chocolate ganache sa cake, binivideohan natin kasi ang promise ko sa sarili ko, videohan ko siya hanggang sa kaya ko na siyang gawin nang hindi ako nahihirapan. So, since kaya ko na siya, hindi na natin siya bibidyohan. So, dito na tayo. Ayan, kung nakita ninyo, ganyan ako talaga magbalot ng cake. Kasi hirap na hirap talaga ako sa pasaklob method. Pagka nagkaroon ako ng maraming time, susubukan ko din yung pasaklob. Pero for now, happy ako sa paneling method. Amazing! Nasa level pa rin ako na pinag-experimentohan ko or tinitingnan ko kung ano yung pinakamadaling paraan sa akin kapag nagbabalot ako ng fondant cake. Pero ito nga yung pinakagusto ko so far. And since medyo maliit lang talaga yung table natin, medyo hirap lang ako kapag gumagawa ng ganito. So, nirorolyo ko lang yan siya. Nilalagyan ko ng tylose para hindi siya magdikit pag nirolyo mo. Tapos, i-unroll ko siya paikot sa ating cake. O diba, napakadali kasi netong gawin. Lalong-lalo na sa mga beginners na kagaya ko sa fondant. So, kung beginner ka, tas takot ka mag-fondant, try nyo tong method na to mga mi kasi super duper madali talaga siyang gawin. Basta stable at maayos yung pagkakagawa ninyo ng fondant. Or kung gusto nyo ng ready-made, bili kayo ng magandang quality na ready-made na fondant or bili na lang kayo ng DLA, no? Ganito naman ang technique na ginagawa ko para hindi masyadong halata or hindi masyadong kita yung pinagputulan or yung pagkakadugtong ng ating mga fondant. So, ini-scrape ko, ginagamit ko itong ating fondant smoother para pagdikitin yung top na fondant natin dun sa gilid. And then, ginugupit ko siya, paikot. Ang ginagawa ko, pa konti-konti ko siyang ginugupit. Hindi ko siya ginugupit hanggang sa pinakadulo talaga. Kasi nga, gusto ko ma-achieve ko yung sharp edge. And ayun nga, hindi pa tayo as in talaga fully expert dito. Ayan. So, 3 beses ko yatang ginupit itong edge na ito hanggang sa nakuha ko yung pinaka-goal ko, which is, ayun nga, hindi dapat mahahalata yung dugtungan ng ating mga fondant. And at the same time, sharp siya. Hindi siya ganun ka-perfect, pero malapit na tayo sa perfect. And malinis na siyang tingnan. Next naman is yung pagbabalot ng fondant doon sa ating cake board, sa pinaka-cake board natin. Yun kasing sinend na inspiration sa atin ni customer, nakabalot din ng fondant yung cake board. So, ang ginagawa ko, nagka-cut lang ako ng bilog, kahit hindi super duper perfect na pagka-circle siya, basta ka-size siya, and merong 2 inches allowance nung pinaka-cake natin, i-cut nyo lang siya ng pabilog, and then after that, i-cut nyo lang ng pabilog sa may gitna, tapos gulisan ninyo sa may dulo para makat yung inyong pinakabilog, and then after nun, ipaikot nyo na siya sa cake board ninyo. Ganun lang siya kadali. And gumagamit ako ng fondant smoother para kiskisin yung dulo niyang part para pagka hihilain na lang natin yung fondant, konting linis na lang siya. O diba, bunggahan? Kung umabot na kayo sa part ng video na ito, i-comment nyo naman kung ano ang pinakamadaling
pagbabalot ng fondant, ang mas prefer ninyo, yung sa club method ba or yung paneling method? Sunod naman nating ilalagay ay yung mga details ng cake natin. Ayan, yung parang honeycomb niya. And then, ang ginagawa natin na pandikit dyan is water lang. Kung nakita ninyo, binrushan natin sila para mas madali natin madidikit yung mga details. Wala pa akong cutter niyan, kaya kung mapapansin nyo, hindi sila ganun kapantay-pantay. Pero at least okay na silang tingnan. And then, yung mga bubuyog na fondant toppers natin, yung mga nilagay natin sa side, meron yung mga barbecue stick para hindi sila mahulog, and at the same time, nilagyan din natin ng water para dumikit siya dun sa pinaka-cake natin. And then, yung pangalan ng ating celebrant, which is si Joy, ayan, fondant din yung name topper niya, nas meron siyang makapal na floral wire para tumayo. Ganon din dito sa ating mga bees, lalong-lalo na yung nasa likod, yung parang lumilipad. So, pinaiikot lang natin yung makapal na floral wire, parang spring, para maglagay ng effect na parang lumilipad yung ating bubuyog. Ayan, marami yung bubuyog na ginawa natin dito, kaya nilagay na natin sila lahat. At ito na ang final result! Wow! O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!